sugat, Panginoon. Tulungan niyo rin po, Panginoon, pahilan niyo po sila ng banal na dugo, Panginoon. Tupiat-silin pa rin po, Panginoon. Ang Panginoon San Pedro, Panginoon, hinihingi pa rin po namin ang kanilang kagalingan, Panginoon. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon, ay naway makakilala pa rin sa iyo, Panginoon. Magkaroon ng kaliyahan, Panginoon, na magkalat ng mga banal na salita mo, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang aming international leader, Panginoon, si Pastor Greg Mitchell sa Prescott, Arizona, Panginoon, at sa Guam, Panginoon, si Pastor Jessica, Panginoon, pagpalayo pa rin sila, Panginoon. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang aming national leader, Panginoon, si Pastor Boyd Isipila, Panginoon, kasama ang kanyang assistant pastor, Panginoon. Pastor Ricky Palimeo, Panginoon, ipagpalayo pa rin sila, Panginoon. Kasama ng kanilang pamilya, Panginoon. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang aming Mother Church sa Baclaran, Panginoon. Sa pamumuno ni Pastor Rico Herrera, Panginoon, ipagpalayo pa rin po siya, Panginoon. Kasama ng kanyang may bahay, Panginoon. Tulungan niyo rin po, Panginoon. Ang inyong gawain, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, hinihiling pa rin po namin ang pagsama mo ng banal na Espiritu, Panginoon, maging magdadala ng banal na salita mo, Panginoon, pagpalayo rin po siya, Panginoon, tulungan niyo rin po, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, ay maging bukas sa aming isipan ito, Panginoon, maging sa aming puso, Panginoon, tulungan niyo po, Panginoon, ang mga anak ko, Panginoon, ay pagpalayo po rin sila, Panginoon, ang maging mga kasawan ay, Panginoon, pagpalayo rin po sila, Panginoon, hanggang sa paglabas namin sa iglesia mo, Panginoon, na hindi na kami ang katulad ng dati ay pagbabago sa aming buhay, Panginoon, ito ang aming tawag dalangin, lahat ng anak ko kasi nagsabi ng Amen. Ating awitan ng ating Panginoong Diyos. Na I believer, praise the Lord. Pinagdadala ko po kayo na makasama sa gawain ng ating Panginoon. Dr. Normal tayo. Tayo uli ang kasama. Wala na ang ating panahulin, ang ating Mother Church. Nandun ako isa sa kaya sabi niya sa amin kanina, ay ilang beses na daw siya halos laging wala sa church. Kaya talagang bumalik siya kanina. Kasi nga ay maraming beses na siya wala doon sa church. Kaya malaking kasi yun, malaking epekto kasi yun mga kuwan. Malaking epekto yun na sa church nila, yung lagi siyang wala doon sa ano. Dahil sabi ko nga yung panahon natin, kagabi, kaninang umaga, ay masyadong higpit ang kanyang schedule, lalo na sa gawain na ating Panginoong Diyos. Dahil malilig siya pumupunta kung saan-saan. Kasi ang kanyang church ay walo. Ang church na sinusupervise niya, hindi ba doon nakaka-revival, hindi ba doon ay naka-anniversary, hindi ba doon ay mga ibang activities, pupunta doon sa walo niyang church, doon sa walo kasama na kayo doon. Kaya yung nakikita nyo lang doon sa aming pito, kasi yung pangwalo tayo yun. So pupunta doon ay yung ibang church pa na kasama niya, na nag-iimbita sa kanya. Praise God. Kaya parati siyang wala, kaya hindi na natin siya nakasama sa gabi ito. Pero kasama naman natin ang Panginoon. Hindi tayo hinihiwalayan ng ating Panginoon. Okay, so akin lang i-recall o i-remind sa inyo sa October 28 ay nandun tayo sa Lower Antipolo dahil
meron silang activities doon, atin silang tutulungan o makikisimpatiya tayo, ano ba tawag doon, makikicooperate na sa kanila doon, sa ginagawa ng Panginoon sa lugar na yon, sa Lower Antipolo. Kaya makikisama tayo doon sa 20. Pero 29 ay ando naman tayo sa Baclaran dahil ang ating Mother Church. So yun ang pinaka-Jubilee Nights natin. Kung sa sa pamilya ay nakapagdalaw sa magulang, ganun. So parang reunion, malapit-lapit na pag-uusap o pagpapaliwanag. Okay, so yun lang ang ating kailangang pabalita. May pagkakatotoo daw si Sister Cherian, Dr. Cherian, meron pa ba ang susunod? Meron pa? Sino? Si J.R. daw, si J.R. Bakit turuan ako ito? Meron pa namin, ha? Sirika? Sige, yung tatlo, okay. Pisahan na, pero yung pinakamaganda, yun ang Kanina, dami kong gusto sabihin, kaya wala na ako. Wait lang. Nais ko lang kasi ipatotoo sa inyo yung buhay ko nito mga nakaraang buwan. Di ba kasi nagkakaroon ako ng struggle dun sa buhay ko. Parang nawawala na kasi ng apoy dun sa puso ko. Parang nawawala na ako ng gana. Kasi, parang pakiramdam ko lahat ng ginagawa ko dito sa church. Wow, nakaka-appreciate. Na-appreciate ka na namin. Pakiramdam ko kasi kada magsasalita ako dito, parang nagagalit lagi sila sa akin. Gusto ko na kasi sana sabihin sa inyo na lahat kayo, mahal ko kayo sa Panginoon. Kung gaano ko kamahal tong church na to, ganoon ko rin kayo kamahal. Kaya sa tuwing may isa sa inyo mawawala, nasasaktan ako. Alam ko si ang ating pastor nasasaktan din, pero parang iba pa rin yung sa akin kasi sobrang lapit ko talaga sa inyo eh. Gusto ko yung pinakamabuti para sa inyo. Kaya kapag nakikita ko na may ginagawa kayong mali, may nakikita ako na hindi nyo dapat ginagawa, tapos ginagawa nyo, parang sumasama loob ko sa inyo. Kaya gusto ko lang sana mag-sorry dun sa mga kabataan dyan na bigla ko na lang hindi pinapansin. Hindi naman kasi ako perfecto, nakakaramdam pa rin ako ng sama ng loob. Kasi pakiramdam ko talaga, yung ginagawa namin sa inyo, parang baliwala lang sa inyo. Kasi, ginagawa ko lang naman yung pinakamabuti para sa inyo. Pero bakit parang ang binibigay niyo sa akin, parang lagi na kayo walang gana sa akin. Pakiramdam ko lahat na lang ang gagawin ko sa inyo. Parang makakasakit sa inyo. Kaya gusto ko lang sana mag-sorry dyan sa mga nakaano ko dyan. Pero sana, yung bagong taan na to sa church na to, sana bagong pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. Sana patuloy pa tayo maging seryoso sa gawain. Sana wag na sumama loob nyo kapag mapapagsabihan namin kayo. And sana nasa yun sorry kung lagi ko yung napapagtaasan ko ng boses dito. Alam mo kung nagpunta ka muna dito sa church. Kaya sana iwasan na natin yung mga tampuhan. And then,
Meron kasi talaga akong kaibigan. Halos 7 years na kami magkaibigan. And dahil lang sa pinagsabihan ko siya or dahil lang sa tinama ko yung paniniwala niya about sa religion, pinutol niya na yung connection namin. Sa totoo lang, wala na talaga akong kaibigan sa labas. As in, nandito na lang talaga, kaya sa inyo ko na lang talaga nakikita yung connection na pamilya sa inyo ko na binibigay yung attention ko. Kaya, sana kayo ganun din. Sana kahit gano'n kayo ka-busy, sana magkaroon pa rin kayo ng time dito sa church. Yun lang sa Diyos. Si Kira. Hindi ka muna. Yung isa kasi medyo emotional. Hindi ka muna. Ganyan talaga yung anak ko niyan. Hindi ka muna ka. Ganyan talaga ang babae. Hindi ka Si muna. Kaya. Pakinggan natin ang ano ni Kaya. May aso. Baho daw ba yung baho? bilang magbigay ng isang buhay at buhay na patotoo sa bawat isa. So una, ay gusto ko Nakapatay. hindi, okay lang. Gusto ko lang i-share sa inyo yung nakarang Lunes, yung ako iyak na yung emotional ko. So yung kasi yung teacher ko, yung professor ko, nagtuturo siya about sa religion. But hindi naman talaga ng religion kasi sa ano lang siya nagtuturo, sa about Catholic lang, yung sa Seven Sacraments. So sa tinanong ko siya, Ma'am, sabi niyo, Christianity is based on Bible and teaching of Jesus Christ. Pero bakit hindi niyo makita sa Bible yung sinasabi ko? Ba't binigay niya sa akin, link? Kailangan ng link, kailangan ng verse. Kung wala siya maibigay na verse, sabi niya, open ko na lang daw ito dun sa meeting namin, next meeting. So in-open ko siya, sabi ko, Ma'am, sabi ko, open ko po ito, and sabi ko sa kanya, ang tanong ko po is, kung religion ang makapagbabago sa buhay ng tao, bakit ang Pilipinas wala pa yung pagbabago? Dahil halos ang daming religion ng Pilipinas, pero walang isa sa kanilang nagbabago, walang makapagbago sa kanila. So ang Pilipinas sinasagot is siyempre makasalanan daw ng tao at talagang hindi maiwasan na ang tayo magkasala. So sabi ko, hindi ko po kina-question yung pagkakasala ng tao dahil simula-simula sa sinapupunan pa naman ng magulang natin is pinaglilihin na tayo sa kasalanan. So sabi ko, ang sagutin niyo po is yung religion. Kung makapagbabago ba ng buhay ang religion, saan sa Bible na mababasa mo na ang religion ang makapagbabago ng buhay ng tao, ang religion ang makapagliligtas ng tao. So hindi sila nakasagot. Ang ginawa nila, change topic, nagtawag ng ibang para sagutin yung ko. So sa madaling salita, wala sa kanilang nakasagot dun sa tanong ko. Ang bandang ulit, kasi wala naman silang may papakita. Bandang ulit, sinabi, kasi respeto na lang yan. Diba? Kanya-kanya tayo ng paniniwala. Respetuhin mo yung paniniwala ng iba at respetuhin mo naman yung iba. So sabi ko, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, respeto ang kailangan ng tao. Opo, kailangan po ng tao ng respeto, pero hindi po tulad ng katulad nila ng paniniwala ng ISIS. Ang paniniwala nila, sa pananampalataya nila, ang sa 10 utis nila, kailangan papatay ka. Para isang merit nila sa kaligtasan sa langit, kailangan makapatay ka ng 10 bystander, 10 inosenteng bata. Ganyan ang paniniwala nila. Kinirespeto natin sila. Kahit kumapatay sila, wala tayong gagawin kung hindi natin pangimasukan ng batas natin, ng gobyerno natin. Hindi na naman sila nakasagot. Kung wala silang may pakita sa akin, lalo na sa sinabi kong religion, hindi religion ang makapagliligtas ng tao.
kundi si Kristo lamang, tanggapin mo si Kristo. So may mga Kristyano na hindi nakakaano, doon sa ano, hindi pa sila makaano, kung naniniwala pa rin sila, religion daw ang kailangan ng tao. Sabi ko, hindi ko ang kailangan ko ng tao is relationship with God, dahil aanin mo ang religion kung wala ka namang relasyon sa Diyos. So nagpapasalamat na lang ako sa Panginoon na kahit ganun, kahit na medyo dahil sumama na doon sa akin, lalo yung mga Lenny, yung mga Lenny sumama doon sa akin kasi nag-example ako dito. So ang sabi ko, ay, so yun, ginamit naman siya ng Panginoon at maraming salamat sa Panginoon, ginamit niyang way para yung iba kong classmate is mabuksan yung isipan nila. So yung maraming nagtatat sa akin, sabi niya, ano ba yung paniniwala mo? Ano ganyan? Pwede ko bang hingin yung pangalan ng church mo? Sabi ko, wala kaming sariling page pero sabi ko i-search mo na lang ito at doon tignan kung ano yung paniniwala namin, kung ano yung standard namin. So sabi niya na kung years daw sila, gusto mga sinasabi ko, ang lalalin. So hindi, sabi ko, galing na naman sa may video, gano'n mo. Sabi nga, malalim. So nagugulat na sila doon, parang kumbaga, hindi naman sa nagaya ko, parang tumataas yung tingin nila sa akin kasi nasasabi ko, yung hindi tinuturo sa loob ng simbahan nila. So marami sa kanila na nabuksan ng isipan kasi at yung sa kanina nandito, kaso naman siya ng load eh. Mahirap pag walang load kasi tsaka nasa parang bundok sila eh. Hindi siya makakapasa mo na. So kanina, salamat sa Panginoon, ginamit niya ko ito para yung isang kaluluwang yun makakating sa church, di ba? So naging kanina nakinig siya ng salita ng Diyos. So at yung sa lahat ng inimbita ko, siya lang yung talagang mausisa na nagtatanong siya, sa tingin mo ba kaya maliligtas pa ba ako, ganyan-ganyan. Marami siyang tinatanong sa Bible. So sabi ko, patuloy ka lang maniwala sa salita ng Diyos. Sabi ko, matagal na tayong pinaikot ng religion. Mag-aaral ka ng sarili mo, at nang sa gayon, mabuksan ka, ang kailangan ng tao is katotohanan, hindi religion. Dahil religion, hindi ka kayang palayain ng religion sa anumang uri ng kasalanan. Ngunit ng katotohanan, ang tawang makapagpapalaya sa tao mula sa kasalanan. Yung sinabi sa niya, sabi niya, nalalim na sinasabi mo. Sabi ko, basta maniwala ka lang sa magkakakayat sa akin, yung sinasabi na maniwala ka sa akin, maniwala ka lang sa sinasabi ng Bible. May sarili kang pag-iisip, meron kang pinag-aaral ka ng magulang mo mag-aral at magbasa. So, yun, naman siya, sana magpatuloy siya, at sana hindi lang siya yung mabuksan sa mga classmate ko. Actually, marami silang nagiging curious sila, at ipinapakita ko talaga kung ano yung meron na, yung pananampalataya ko sa Diyos. Dahil yung pag-ulit sa kanila, di ba sabi ka kagabi, yung awit, diba yung awit, ito yung magiging blessing to sa kanila, yung ating magandang awitin ay magiging blessing para din sa ibang tao hindi nakakilala sa ating Panginoon Diyos. So sa atin, bilang kabataan, nakakabot din yung bawat isa. So, na gawin niyo rin yung kalooban ng Diyos dahil someday, hindi nyo alam, magbubunga pa rin naman lahat ng bagay na ginagawa natin is magbubunga naman. So, ngayon pa lamang, sanayin na natin yung sarili natin na kumakaharap tayo sa ganitong mga paggamit ng ating Panginoon Diyos dahil gagamitin at gagamitin naman talaga tayo ng ating Panginoon. At least ngayon pa lang, handa na tayo. Malalo na sa lumaki pa tayo, mas marami pa tayo madadalang kaluluwa. So, ngayon pa lang, sanayin na natin yung sarili natin na ganito, gawin natin yung kalooban ng Diyos, yung kalooban sa Satanas. Hindi sariling kalooban natin na kapag nangangaral ng ating pastor, sinasabi niya na balang araw may gagamitin sa iyo ang ating Panginoon. Angkinin mo. Angkinin mo yung sinasabi niya dahil ikaw rin naman yung lalagot pagpapalain ng Diyos dun eh. Angkinin mo lahat ng sinasabi niya, hindi yung pag sinabi ng ang cute-cute eh, may isang tao dito, uy, ako yun Well, hindi ganun. Yung angkinin mo lahat ng pangako ng ating Panginoong Diyos. Diba? Lahat ng kagustuhan na kung gusto mong gamitin ka ng ating Panginoong Diyos sa makapangyarihang kaparaanan maging sa pamilya mo, ngayon pa lamang magsanay na tayo. Diba? Manalangin tayo palagi, huwag tayong magsawang manalangin sa ating Panginoong Diyos. Kung hindi tayo magsasawa, hindi magsasawa ang ating Panginoong Diyos sa ating sarili. Diba? Ililigtas niya hindi lamang inyong pamilya, kundi yung lahat ng inyong mga kaibigan. Diba? Lahat ng inyong mahal sa buhay. Who knows? Gamitin ka ng Panginoong Diyos na hindi mo ikaw bubulat mo. Maging ang taong nakapaligid sa iyo. So, patuloy ka lang magtiwala sa ating Panginoon Diyos. Hindi lamang, bata, maraming salamat sa Diyos sa Panginoon.
Hello po, hello po sa lahat. Nagpapasalamat po sa Diyos dahil po sa pagkakataon mo na makapagpatotoo po ako. So, alam niyo naman po na yung family ko po, medyo complicated po, lalo na po pagdating sa paniniwala po ng mama ko ganyan. Kaya po, alam niyo na rin po na yung dati na sobrang against po yung mama ko na magsimba kami, magpatuloy kami. Hindi po parang papalayasin na kami lahat, gano'n. Tapos nagkakaaway-away na kami, gano'n. Nagkakasakitan, sumbatan, ganyan. Gusto ko lang po yung ipagpasalamat sa Diyos na ngayon po, hindi na po siya ganun sa amin dito, hindi na siya ganun kasikip sa amin na mag-pray kami dito. Magsamba ganun. Tapos hindi na, kung hindi kami nakakapag-pray sa umaga, okay lang. Pero po, pag magdadalo ganyan, nakakadalo pa rin po kami. Kahit po basta nagkakasalamat po ako kasi yung mama ko po, hindi na po siya masyadong mahigpit sa amin. May time pa nga po na umatin siya sa meet, ganyan. Tapos parang pag sinabi namin na magsisimba kami sa ganito, ganyan, parang pumapayag-payag na siya. Hindi katulad po dati na sobrang higpit niya po sa amin. Ganyan. Yung kapag dumalo kami dito, wala na kaming bahay na uuwian. Ganyan. Tapos gusto ko rin po mag-thank po kay Lord kasi dapat nakaraan ko pa po tayo kapag-turo. Wala lang po akong lakas Lord. Alam niyo na, hindi na po alam na po. Nag-aaral po ako ngayon na bilang college po sa URS. Nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi sobrang dami pong nag-apply doon, pero na mas mataas pa po yung average sa akin. Pero nasa waiting list po sila. So, sa dami na yon ng mga estudyante, napili po ako na mag-aral doon. Privilege po yun para sa akin kasi una sa lahat, ako po yung unang estudyante na makakapag-college sa akin. Kahit po hindi po kami mayawan doon, yung papa ko po, super tago po sa pag-aaral ko ganyan. Ayun po, nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi akala ko po magiging mahirap sa akin kasi wala akong gagabay sa akin ganyan. Kasi dati, yung ate ko, high school, ginagabayan niya kahit pa paano. Ganyan. Lagi ko sinasabi na, ate, mahirap ba pag high school na, mahirap ba kapag senior high na, ganyan. Pero po ngayon college na, wala na akong matatanungan kung mahirap ba. Kaya, yung mga struggles ko sa school, ganyan, sinasabi. Nagpapasalamat po ako ngayon kasi hanggang ngayon, tawag dito, pa rin ako, nagsosurvive pa rin ako ganyan. At saka gusto ko rin pong ipagpasalamat na sinabi ko po kasi ganyan na ilayon na po ako sa mga tao na walang gulat na magpuli sa akin ganyan. At yun nga po, yung mga kaibigan ko po, buntis na po sila lahat. Nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi hindi na po inaalam na mangyari yun sa akin na malakila po ng pangalan at pag-aaral ko po gano'n. Tapos nagpapasalamat din po ako kasi pinapagpuan ko po itong na to, church na to, at sa mga kaibigan ko po na malungkot po ako sa bahay kasi madalas mag-isa ako. Pero kapag pumunta po ako dito, nawawala po yung lungkot ko ganyan. Naging masaya po ako. Salamat kasi lagi ako busog. Ayun po, nagpapasalamat din po ako sa Diyos kasi masyado po ako overthinker ba yun? Ganun. Basta yung mga simpleng bagay lang tumatak sa isip ko. Nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi hanggang sa ngayon, di ba marami po nasusuicide sa ganyan, hindi kinakaya. Pero po ayun na po, dahil po sa Diyos, kinakaya ko po yung mga bagay na silent battle ko na ako na at po, nagpapasalamat po ako sa inyo at sa pamilya ko po, kay Pastor, at higit sa po sa Diyos. Yun lang po, sa Diyos Panginoon po rin.
Si Kaisen. Pag meron kang hindi alam, kasi pamangkan ng pagkain. So, patuloy ka lang, at hanggang nagpapatuloy ka, nasa likod mo ang church. Pero kapag hindi ka na patuloy, tumalikod ka na, gumawa ka na ng sarili mong direction, ay hindi kami pwede sumama sa ganun. Pero kung patuloy ka, talagang naglilingkod ka sa Panginoon, nagsisikap ka, ang church ay nasa likuran mo. Okay, so ay darako pa sa isa pa sa gawain ng ating Panginoon. Ay isa sa kuwan, ayaw na ayaw ng iba, lalo na ng mga negosyante, yung maglalabas ka ng pera. Sa totoo lang. Yung panauhin natin, yung basic ko na yung sinasabi, yung panauhin natin. Ano talaga yun eh. Easy talaga nun, magaling talaga sa business yun eh. Kaya ganun yun talaga. Ganun na talaga yun. Talaga, nagsimula sa mababa talaga kasi ang buhay mo. Pero pagdating talaga sa nakita ko sa kanya nga, pagdating sa... Kasi kung panahon na niya minsan ang isang... Hindi ko naman masabi kanina na ang tukso sa namin kasi doon sa namin kasi kasama rin ako lang kasi nung panahon na yun ay talagang magkakaibigan ako namin pero ngayon siya yung pinakang-ama ko sa spiritual ay yung pagiging ano ba yung ganon yung sabi di mo na makapagpalit-palit pero hindi mo kinikita hindi makapagpalit-palit. Pero isang kasi ng prinsipyo yung mga negosyon na. Ay, yung pangalan niya kaninang maga. Pero yung buhay na yun, kailangan malayo ang tapo ng iyong na ako. Kapag ikaw ay kumikita ng isang araw, yung talidad ng negosyante yan. May negosyante ang na. Pag kumikita ka ng 100 sa araw, pag gumagastos ka ng 105 pesos, ibisip mababaw ka sa utang. Kaya ganun siya. Kasi ano nga yun, business yun eh. Mahilig pag-business yun eh. Mahilig ka sa business na. Pero pagdating sa gawain ng Diyos, labas na labas. Oh, grabe, pagka sumasagot ng sa mga konferensya. Yung mga, meron pa, hindi lang siya, si Pastor Bong Paulo, hindi nyo ka namimit, ganun din yun. Antay lang din sa loob ng church yun, tagalinis. Yung nasabi ko, isang pangmisal sa umaga, isa sa tanghalian, tapos sa hapon yung magulang yung pangatlong pangmisal. May para manageric yun. Pero ngayon, naging international yun na businessman, si Pastor Bong Paulo. So, ganun yung mga buhay nila. Pero pagdating sa, alam mo kung bakit gano'n? Nakita nila yun eh. Ang himala ko, wala ko dun sa papasok. Kasi ang mga business-minded, at kahit na yung ibang mga tao, ang isip lagi ng mga yan, yung papasok. Huwag lalabas, huwag maglalabas, kailangan papasok. Suksok na suksok. Pasok. Huwag yung lalabas. Kasi pag lumabas, kawalan sa kanila yun, pero hindi nila naunawaan, yung pumapasok, yun ay gawa ng tao. Pero yung lumalabas, yun ang gawa ng Diyos. Yun ang hindi nila naiintindihan. Basahin natin ito. Ito ang sabi ng John chapter 6, yung malimit ko na binabasa. Sa John chapter 6, nasabi dito, verse 1, basahin natin dito, katatapos ng mga bagay dito nakaroon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. At sumunod sa kanya ang lubang maraming tao sapagkat nakikita ang mga tanda na ginawa niya sa mga may sakit. Sa tumawag si Jesus sa bundok at pinaupo siya nakasama ng kanyang mga alagad. Malapit na mga Pasko ng pista ng mga Hudyo, itinalawan ni Jesus sa kanyang mga bagat pagkakita ng lubang maraming tao lumapit sa kanya ay sinabi kay Felipe, saan tayo magsisibili ng tinapay upang makakain ng mga ito?
Yung sabi ng medyo putulin na natin doon para hindi maubos yung oras natin. Saan tayo kukuha ng tinapay upang makakain ng mga tao nito? Doon, may hinaharap sila. So makikita natin, wala silang tapos, sabi nga ni Felipe, ay Panginoon, kahit tayo ay bumili ng napakaraming tinapay, ay kapos dito, 5,000 katao ito. Ay kapos. Hindi nagsalita ang Panginoon, hindi siya sumagot. Pero pansinin natin, makikita natin doon yung gawa ng tao. Ang gawa ng tao, makikita natin doon sa ginawa ni Andres. Sabi ni Andres, Panginoon, meron dito 5 tinapay at 2 isda. Yun lang, hindi lang tayo ng tao, galing pa sa bata. Pero gaano na ang ito sa lahat, galing marami. Ang sabi ng Panginoon, yun yung pumasok, yun yung pumasok niya. 5 tinapay at 2 isda. Pero ano sabi ng Panginoon? Okay ng mga tao. Tinas niya, 5 tinapay at 2 isda. Paglabas. Yung makikita yung bukas. Eh, pansinin natin, ang pumapasok, gawa ng tao. Sila ang gumagawa. Sila ang gumagawa para sila magkaroon ng income, ng ikabubuhay. Pero pansinin natin, ang himala ng Diyos ay nadoon sa lumalabas. Hindi yun ang hindi naunawaan na napakaraming tao kung maglalabas ka, na ayaw, lalo-lalo na ng mga negosyante. Yung natin, pastor lang talaga sa lahat ng marunong magnegosyo. Pero hindi sa full-time na negosyante. Iniwan na niya yung negosyo ng ano. Kaya yung pinagkakakitaan lang niya, yung online. Kung meron bibili. Dahil may contact na siya, kapatid mo nasa Amerika, yung gagaling yung mayroso na ano, tsaka yung mabala ng pag-ibon lang yung mga pangalan. Eh, marami umuorder sa kanya. So, yung tatanong niyo kung magkano malaga ng isang taon. Ano yung kumano na pinakamababa o 75,000. Hindi kasi yung namin. Kuha ka pala eh. Hindi yung gano'n. Yung pwersa yung ano nila, 100 meters na nalaabot. Tabusan sa 1 gram. Pag-ibon lang yun, pero grabe ang ano, tsaka hindi yung katulad nung sinauna na, bubumpa mo ka ng gano'n, nalipat na yung ibon, bubumpa ka pa. Isang putok pa, yung kanya, yung magasin yung pagputok mo, nangalala yun, dire-diretso yun, dire-diretso yun, matik yun. Kaya parang ano talagang hitsura kasi pati pag nakita mo, alam mo tunay na baril. So, yun yung kanyang, ano, marami nag-order sa kanya. Yun yung kanya guys na namin niya. Pero pagdating na sa gawain ng Diyos, yun nga yung sabi ko, nabanggit niya sa ano na kinikita niya, 45,000 sa per day sa isang araw sa construction, yung panahon na yun, nasa construction siya. Sabi na ngayon, naitikitan pa raw niya. So, yun mayroong umuorder sa kanya. So, yun ang makikita natin. Anong bakit? Sabi nga niya, hindi mo kayang talunin ang Diyos sa pagbibigay. Ang himala ng Diyos ay wala sa pumapasok. Ang himala ng Diyos ay nasa lumalabas. Yun yung kalilimutan. Ayaw na ayaw ng mga tao yung maglalabas ka. Lalo na pagkagalit. Matulog ka ang pera, masama pa ang mahihin niya. Tulog ka ang pera, kung nananahimik ka bukas ka bumalik. Mag-usap tayo bukas, gising na yung pera ko. O, talagang manigosyante kami. Pero wala din po ang himala po ng Diyos na sa lumalabas. Kaya sabi dito, nung lumabas, kumain ang 5,000 tao. Naghimala ang Diyos. Ilalabas natin. Yan, yun po tinuturo natin. Yan, hindi po tayo ng pananalapi upang makita natin kung ano ang ginagawa ng ating Panginoon Diyos.
Tawag-tawagan ko si Eldana, si Eldana. Hallelujah. Tayo manalangin sa Panginoon. Praise the name of Jesus. God, salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya na iyong ginagawa, dakilang Diyos, at ang dalangin ko po, Panginoon, pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong mga anak. Tulungan mo po ang mentalidad. Sa ngayon, wala kaming kapos ang kakayanan namin, O God, sa pananalapi. Pero ang dalangin ko po, Panginoon, gawin mo po mentalidad ng iyong mga anak, O God, ang mga bagay nito. Na ang iyong himala ay nasa mga bagay na aming pinakakawalan. Lalo na sa gawain ng ating Panginoon. O ng gawain mo, Panginoon. Kaya ang dalangin ko po, Panginoon, ilagay mo sa mentalidad ng bawat isa ito, Panginoon. Pagpalain mo sila sa mga bagay nito dakilang Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, the time to be happy is now. To be happy is Him. And the way to be happy Praise God. Hallelujah. Praise God. Okay. Aking po yung pangaral ay tulad ng aking sinabi, ng mangaral o na magsalita dito yung aking anak ay may nakakita kami na buo akong pangungusap o pangangaral. Kasi nailanggit siya ng sabi na hospital, church ay parang hospital. So ngayon, mangungusap ako, mangangaral ako sa isa sa talata. At itong talata na ito, paborito ito ni Capito. Ito yung kanilang mga simbahan ng mga may tulis. Paborito nila ito. John chapter 10 verse 9, mag-uusap po ako sa isang simple at payak na pangungusap na ito'y malimit na ginagamit na ng mga iglesia ni Cristo. Pero hindi ko na pinabasa ng buo, pinuputol nila. Ang sabi rito ng salita ng Panginoon, John chapter 10 verse 9, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved and shall go in out and find pasture. Yun lang mong pagod. May pusa doon sa balit mo. Sa Tagalog, ganito ang nakalagay, ako ang pintuan, ang sino mang taong pumapasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Tayo po muna ay manalangin. Dakila at kapag na Diyos, salamat sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya na iyong ginagawa. Ang dalangin ko po, Panginoon, nangusap ka sa aming harapan, sa aming puso, ikaw ang mag-bless ng iyong salita, Panginoon. Samahan mo ng iyong banal na Espiritu ang salita mo ito, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais kong mag-usap sa paksang what we will attend and what will we outcome. Malimit na sinasabi at alam natin na ang church ay walang pinagkaiba sa hospital.
Ulitin ko yung ating teksto natin binasa. Sabi nito, ang aklat ng John chapter 10 verse 9. Ang sabi dito, ito'y pamilyar na pamilya sa simbahan, lalo na kung tawagin ay Iglesia ni Cristo na itinayo ni Felix Y. Manalo. Pero ito hindi nila binabasa ng buo. Pinuputol nila ito. Ganito ang pagkakabasa nila, ako ang pintuan ng tupa, ang sino mang pumapasok sa akin ay maliligtas. Kung ikaw ay mahilig sumipay sa mga programa ng mga iglesia, kanilang lagi ang pagpasa nila. Ako ang pintuan ng tupa at sino mang pumapasok sa akin ay maliligtas. Kaya po kailangan po kayo pumasok sa iglesia. Yun ang kanilang lagi banat. Pinungunan na nila yun at hindi na nila sinasama yung katagang papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Sa kadahilanan marahil na ayaw nilang lalabas sa kanilang simbahan ang tao at maaaring hindi din nila alam kung paano ipaliwanag ang mga sumusunod na pangungusap at ito naman ang nais ko namang pag-usapan natin. Para sa maraming simbahan, ang mahalaga sa kanila ay ang pumapasok sa loob ng simbahan dahil bilang yun, asset yun, at yun ang basihan ng isang leader ng simbahan na matusay. At lalo na sa pagdating ng mga araw ng eleksyon, gusto nila lagi yung attendance, yung pumapasok. Dahil mabango yan sa mga politikong tao. At pag mayroon ka mga marami pumapasok lagi sa simbahan, may ibig sabihin magaling kang tagapanguna. At ikaman nila sila'y totoo at sinasamahan ng Diyos. Dahil marami silang tagasunod. Pero ang pagkakaintindi ko sa salita ng Diyos ay hindi ang pumapasok kundi ang lumalabas sa loob ng simbahan ng pinakamahalaga. Kaya yun rin nagamit ko rin sa TV. Kasi nang nakita ko na yun ang makikita mong himala ng Panginoon. Ang himala ng Diyos ay naroon sa lumalabas. Kaya ano sabi? Ako ang pintuan ng tupa, ang sino mang pumapasok sa akin ay maliligtas. Papasok at lalabas, makakasumbong ng pastulan. Magandang ibig sabihin ng pastulan, perfect life yun. Pastulan, ibig sabihin yan, isang lugar na sagana sa lahat ng bagay na ikay pinangungunahan ng isang tagapag-alaga. Mabuti ang pumapasok, lalo na sa ating Panginoon. Pero kung ating pag-aalala ng salita ng Diyos, ang pinakamahalaga yung lumalabas. Hindi ibig ko sabihin ay yung lumalabas, umaalis, kundi yung pagkapasok mo, yung pag-uwi nila. Yun ang ibig ko sabihin ko. Una, nais ko muna namin bigyan ng pansin at pag-aralan. Everyone is welcome. Lahat po ng tao ay welcome. Kaya nga sinabi ng Panginoon, kung ang sino mang taong pumasok sa akin ay maliligtas. Kaya ibig sabihin, free, malaya. Pwede kahit na sino ang pumasok sa gawain ng Panginoon. Ang gawain ng Diyos ay para sa lahat. So ang pagdalo sa church ay hindi inuuri. Hindi pinag-uusapan kung dapat ka ba sa church. Wala kang kapintasan o perfect ang buhay mo. Hindi yun ang pinag-uusapan dito. Ang panyaya nga ng Panginoon, lumapit tayo, di ba? So basahin natin yung sa Lucas sa chapter 14. Chapter 14 ng Lucas verse 21 to 23. Ang sabi dito, at dumating ang alipin at isinaysay ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. Ito yung imbitasyon sa handaan. Nang magkagayon sa galit ng puno ng isang bayan, sinabi sa kanyang alipin dahil tumatanggi yung mga iniimbitahan. Kumarong kang madali sa malansangan at sa mga daang makipot ng bayan at dalhin mo rito ang mga dukha, ang mga pingkaw at ang mga bulag, at ang mga pilay. So ibig sabihin yan, hindi inuuri. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang pinagutos mo. Gayon may maluwag pa.
At sinabi ng Panginoon ng sa alipin, pumalong ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang magsipasok upang mapuno ang aking bahay. Ito'y patunay na kahit anong uri ng tao ay pwedeng malayang pumasok sa gawain ng Diyos. Everyone is welcome. Amen. Sinabi pa nga niya sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Siparito kayo sa akin kay lahat na napapagay, na bibigatang lupa at kay aking pagpapahinahinin. At sinabi niya sa ating text ko, ulitin ko, John chapter 10 verse 9, "Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumapasok sa akin, siya'y maliligtas, papasok at lalabas, makakasumpong ng pastulan." Kumpleto po yan, ha? Hindi natatapos doon, ang sino mang taong pumapasok sa akin ay maliligtas. Sarado ang Bible. Sa agency, ganun eh. Ang sino ng taong pumasok sa akin ay maliligtas, yun ang sabi dito. So, ibig sabihin, pwede ang lahat ng tao sa loob ng church, kahit may kapintasan ka, alipin ng mga bisyo, magulo ang buhay, walang direksyon ng buhay, sugatan ang puso, bigo o matagumpay sa anumang bagay, mahirap o mayaman, may karamdaman o wala, ay malayang pumasok sa gawain ng Diyos. Kaya sinabi natin na church ay parang hospital. Ang makikita mo dito ay mga may karamdaman. Kaya hindi ka dapat magtuturo sa loob ng church. Unawa natin yun. Wala ditong perfect. Bakit ganun si brother? Hindi ako kinamayan. Walang ganun. Bakit ganun si sister? Hindi ako pinansin, hindi ako ninikian. Tsuplada naman niya. Natin ko nga lahat, walang pinagkaiba. Amen? Sa hospital. So yun ang dapat natin maunawaan. Pero hindi ko doon. Yes. Everyone is welcome. Pero pag-usapan natin kung saan kumikilos ang Panginoon. Pangalawa, ang nais kong pag-usapan natin, what are you coming out of? O ano ka paglabas mo? Yun ang mahalaga. Yun ang mahalaga sa Panginoon. Everyone is welcome. Pero ang inaasahan ng Panginoon, ano ka paglabas mo galing sa simbahan? Doon nakatingin ng Panginoon. Dahil doon mo makikita yung resulta kung mayroon kang napapakinggan, kung kinikilos ka ng Espiritu ng Diyos sa iyong buhay. Andun ang pagkilos ng ating Panginoon. Mahalaga ang pagpasok. Pero sa tulad na sinabi ko nga sa iyo, ang pagpasok ay gawain ng tao. Amen? Sila yung pumapasok dahil mag-uusyoso. Pero yung lumalabas, doon mo makikita yung pagkilos ng Diyos. Dahil sa paglabas niya na nagliwanag ang isip niya, gawa yan ng Diyos. Pero yung pumasok ka, yes, everyone is welcome. Yung pumasok ka, may bisyo, paglabas mo, ganun ka pa rin. Pwede siguro sa loob ng isang buwan, pero 10 years ka na, 20 years ka na, 30 years ka na, amoy lupa ka na, wala pa rin pagbabago sa iyo. Kaya hindi nalulunod ang Panginoon sa puro pasok ng pasok. Kaya hindi nakikita ang paglilingkod sa Diyos sa dami. Ang nakikita yan ay doon sa mga lumalabas. Andun yung himala ng Diyos. Ano ka paglabas mo? Ito ang tingnan natin. Ang Diyos ay hindi interesado sa lumalabas kaysa pumapasok sa loob ng church. Yes, kalooban ng Diyos ang pagpasok sa loob ng church, pero ang gawa ng Diyos ay makikita mo sa mga taong lumalabas kaysa pumapasok sa loob ng church.
chapter 11, tingnan po natin ito. Ito'y kasaysayan ng buhayin ng Panginoon, si Lazaro na kapatid ni Marta at ni Maria. Bukasahin ko na lang yung yung 5 ko na lang. Sa yung babasahin ko na lang ngayong verse 32. Sabi nito, si Maria nga, pagdating niya sa kinaroonan ni Jesus at pagkakita sa kanya, ay nagpatira pa sa kanyang paanan na sinasabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, hindi namatay ang aking kapatid. Nang makita nga ni Jesus na siya'y tumatangis at gayon din ang mga Hudyong nagsisitangis na kasama niya, dumating ang kasama ng dumating ay lalaging sa Espiritu at nagulumihanan. At sinabi, saan mo siya inilagay? Sinabi mo na sa kanya, Panginoon, halika, tingnan mo. Sinabi ni Jesus, alisinin niyo ang bato. Si Marta na kapatid niya ang namatay ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa ngayon nabubulot na ang bangkay sapagkat may 4 na araw na siyang namatay. Sinabi sa kanya ni Jesus, di ba ka sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kinasila ang bato. Ikiningin ni Jesus sa itaas ang kanyang mga mata at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig. At nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig, ngunit hindi sinasabi ko dahil sa karamihan nasa palibot, upang sila'y masisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na hindi, Lazaro! Lumabas ka! Siya napatay ay lumabas na nakatalian ng mga kamay, ang mga paa, ng mga kayong pangbibig at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya ay inyong kalatan at tayaan niyo siyang lumangon. Tandaan niyo ito. Tandaan natin ang tao ang nagpasok sa kanya sa loob ng nitso. Nanggigina. Nang ipasok siya, siya'y unak na unak at walang buhay. Nang siya'y lumabas, taglay niya ng muli ang kanyang buhay. Uulitin ko, ang tao nagpasok sa kanya sa loob ng nitso. Ibig sabihin, gawa ng tao kung bakit siya naipasok sa loob ng nitso. Pero sa kanyang paglabas sa loob ng nitso, ito'y gawa na at resulta na ng Panginoon, pagkilos ng Panginoong Diyos. Kung mapasok ka dito, choices mo. Pero yung paglabas mo, Diyos ang gumagawa ng himala. Kaya ang paglabas mo rito, amen, na ikay pumasok dito, patay na patay ang kaluluwa mo. Pero nung lumabas ka rito, nag-aalab ang buhay mo, buhay na buhay ka, sumisigaw ka, ako'y binago ng Diyos. Yun ang dapat natin maunawaan. Ang himala ng Diyos ay nasa lumalabas, hindi sa pumapasok. Kaya ito, ang sinasabi kong mas mahalaga ang paglabas ng tao kaysa sa pagpasok. Kaya tinitingnan ng Panginoon yung paglabas mo at pag-uwi mo sa iyo. Yun ang mahalaga. Ang mahalaga, hindi lagi kang nasa church. Ang mahalaga dyan, at ang tinitingnan ng Panginoon ay yung pag-uwi mo, pagdating mo doon sa loob ng iyong tahanan. Yun ang tinitingnan ng Panginoon dahil doon nakahayag yung pagkilos ng Diyos. Doon nakikita yung resulta ng paglabas mo sa Father's house. Yun ang huwag natin kalilimutan. Kaya doon sa sinisimbahan dati ni Kapito, hindi pinag-uusapan yung bisyo. 40 taon na sila, 60 taon na, amoy lupa na, hanggang ngayon ganun pa rin ang buhay nila. Kasi yun ang sabi nun, papasok at maliligtas. Hindi na pinag-uusapan yung lalabas, hindi na issue yung paglabas, basta pasok ka lang.
Nagmumala sa loob, okay na. Ligtas ka na. Nakasulat ka na, nakatala ka na. Alagaan mo na lang yung talak mo. Di ba? Kaya ito sinasabi kong mas malaga ang paglabas ng tao kaysa sa pagpasok. Kaya nung sumigaw si Jesus, ni Lazaro nang ipasok nila doon, gawa nila yun. Pero nang lumabas si Lazaro, gawa ng makapangyarihan ng Diyos, Lazaro, labas! Para ba sinabi niya, Elden, labas! Paglabas ni Elden, nagsusuligaw, pinatupo ako ng Diyos! Pinalaya ako ng Diyos! Amen? Hindi yung pagpasok mo, paglabas mo, ganun pa rin. Ang tinitingnan ng Diyos, hindi yung pasok ka ng pasok sa ano. Ang tinitingnan ng Diyos, yung paglabas mo dahil yun ang gawa ng Diyos. Naroon ang paggawa at pagkilos ng ating Panginoon. Kaya ang tinitingnan ng Diyos ay kung paano siya lumalabas, higit sa kung paano siya pumapasok sa loob. Dahil ang pagkilos ng Diyos ay nakikita sa mga lumalabas. Ang sabi ng Bible, papasok at lalabas, makakasumpong ng pastulan. Ito ang salitang inaalis ng mga relihiyon. Interesado sila ay sa pumapasok, hindi sa resulta ng lumalabas. Wala silang pakialam kung saan pupunta. Pagkatapos sila magkasama-sama, wala silang pakialam kung dumilito sa number 2 o sa sapungan, wala silang pakialam. Kaya wala silang pakialam kung ano ang kanilang buhay. Kung may nabago ba sa kanilang pamumuhay o wala. Basta ang mahalaga, sa kanilang pumapasok sila at nagbibigay, hindi na nila alamin kung anong kanilang buhay, kung ano pa ang kanilang ikinabubuhay, at kung saan ang gagaling ang kanilang ibinibigay sa church. Alam ganun sa religion. Basta ang mahalaga sa kanila, pumasok at pumasok. Ang mahalaga kasi sa kanila yung pumapasok yung bilang, hindi nila tinitingnan yung lumalabas. Ano na ang pinaggagawa ng mga lumalabas? Doon interesado ang Panginoon. Kaya ito, ayun na lang natin. Kaya anong trabaho mo? Kaya minsan nagkahanap tayo ng gano'n. Ay, curious naman. Siguro alam mo ito kung makakang text ko kung computing mo. Hindi gano'n. Hindi tingnan natin kung ano, yung buhay mo. Kaya gusto ko ako sa sabungan. Ibig sabihin, hindi ko pinagtanggapin yung text mo. Kasi dahil sa sugalan niya. Ganun po ang Father's house. Totoo yan. Anong trabaho mo? Parang sarili mo, oras mo, ano mo? Ay, sa umaga lang po ako na trabaho sa umaga lang po. Mangulit talaan po ako nung tumataya sa waiting. Tapos, susunod ako i-aanarso na lang sa hapon sino nanalo. Kapag gano'n, hindi tayo sa kanyang pananalapi dahil hindi maganda. Walang patotoo. Ano yung ibig sabihin? Aware tayo kung sa mga lumalabas. Hindi lang doon sa basta. Hindi pasok kayo, praise God. Ang attendance namin, 675. Ang attendance namin, 870. Attendance namin, 1,500. Hindi na kami magkasya sa aming building sa mall. Hindi tayo ganun. Ang tinitingnan ng Panginoon yung lumalabas. Kaya sumigaw si Jesus, Lazaro, labas ng lumabas si Jesus, nahayag ang gawa ng Diyos. Nang lumabas ka, nahayag ba ang gawain ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya sa Panginoon, kitang-kita na tinitingnan niya kung ano ang kahilat ng hubungan na pumapasok sa Kanya. Ano ang kahilat ng hubungan na pumapasok sa Kanya?
niya. Kaya sinabi niya, papasok at lalabas, makakasumpong ng pastulan. Pakalinaw. Ibig sabihin, makakasumpong ng kaayusan, ng kapayapaan, at ng magandang buhay. Sa ilalim ng pangangalaga ng Panginoon, pansinin natin ang hospital kasi ito ang pinakamalapit na halintulad ng church. Hospital. Pag ikaw ay pumasok sa hospital, papasok kang hirap dahil sa taglay na karamdaman. Tandaan mo, habang ikaw ay nasa loob ng hospital, gagastos ka. Walang pumapasok ng hospital ng libre. Gugugol ka ng pera. Ganito rin sa gawain ng Panginoon. Magbabayad ka ng halaga, magsasakripisyo ka, gugugol ka ng panahon, oras, pero habang tumatagal, gumagaling ka. Gumagaling ka, nagiging tama ang iyong kalusugan at paglabas mo, yes! Gumugol ka! Eh, babayaran mo yung ano mo doon, yung bill mo doon. Pero paglabas mo, hindi ka nakagaya ng dati. Meron po ba? Kaya ang husay at di kalidad ng isang hospital, hindi sa dami ng ipinapasok ng pasyente, kundi sa resulta ng lumalabas at gumagaling. Kaya po akong hospital, dito napapanggit yun sa Binangunan. Kilala yung hospital na yun, na kapag pumapasok doon, pag pumasok ang pasyente, ang sakit ay lagnat, paglabas, diretso sa morgue. Oo, alam ni Rises yun. Kaya nung si Rises mga anak siya, maano siya, doon tinakbo. Sabi ko, naku po, kilala yun eh. Alam niyo si Joy, at alam niyo yun. Kaya hindi nakikita ang kalidad at usay ng hospital sa dami ng ina-admit o pumapasok. Ang galing at usay ng hospital ay nakikita doon sa mga gumagaling na lumalabas na nagiging normal at malusog ang pangangatawan. Diyan nakikita ang husay ng hospital, hindi sa dami ng ipinapasok. Dami nga yung pinapasok mo, lahat ito. Kaya interesado ang Diyos sa resulta ng mga lumalabas kaysa pumapasok. Iyang tao ang tinitingnan lagi kung sino at ilan ang lumalabas sa isang gusali o simbahan. Ano ba yung ibig sabihin? Kaya kailangan talaga pasok ko. Kaya pag nado ka sa loob ng hospital, ang masusunod, ang doktor, hindi ikaw. Naalala ko yung kapatid ko na aksidente. Pinantay ako sa PGH. Nangangala yung kapatid ko. Lagyan mo nga ako dito na ano, lagyan mo ako nga dito. Tumiyo na na. Hindi lagyan ko. Nag-ground yung doktor. Sino naglagay mo muna nito? Hindi ako makahimik namin. Ewan ko po, gusto po niya. Huwag kayo magkikalam sa amin. Kung anong nakalagay dyan, yan. Hindi po pwede na taas ang ulo niya. Hindi na ako umigit. Pagkatapos siya, taas ng lagnat niya. Ibangon po niya. Dahil sa CR, paliguan. Sabi ko, nilalagnat po yan. Paliguan. Sabi mo, ang taas po ng aking lagnat. Paliguan. Alam mo, tandaan ni mama yun, tulak mo na. Sabi mo, dagdag ng dito, tahi yun, kasi nga na-aksidente, nakasakay sa sasakyan ng purong buti, basag lahat yung buti. Sa kanya lahat, tumatungusok yung mga basag na buti. Ano siya? Ganon. Kaya sabi ko, pag nasa ospital ka, ang nasusunod, yung doktor. Kaya pag narito ka sa loob ng Diyos, ang masusunod dito ay lingkod ng Panginoon. Dahil ginagamot ka. Hindi po pwede yung pag gusto mo magjowa ka. At pag pinagsabihan ka, magtatampo ka. At ipamamalita mo pa. Tinanong ako nun. Binuli ako. Samahan mo
mo ako, maging masimpatiya ka sa akin. Sama tayo. Ano yun? Doktor ang nasusunod. Hindi ka lalabas dito ng iba sa dating ikaw kung hindi masusunod. Eh pumasok ka rito na eh gusto mo paglabas mo, ganun ka pa rin. Alam mo ano may ibig ko sabihin? Pinaparin natin yung isang kasaysayan sa Bible. Lucas sa chapter 10, yung kasaysayan na tinawag na mas kilala sa paksang The Good Samaritan. Kasaysayan ng isang Samaritano, isang tao na bumaba mula sa Jerusalem galing Jericho at sinahulog sa kamay ng tulisan at tinambong. Sinaktan, pinakawan at hiniwan na halos patay na. Halos mamatay na. Ituloy natin yung sinasabi. Lucas sa chapter 10, verse 23. Datapwat ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya at nang makita niya ay nagdalang habag at lumapit sa kanya at pinalian ang kanyang mga sugat na binuhusan ng langis at alak at siya'y sinakay sa kanyang sariling hayop at pinalasa sa bahay tuluyan at siya'y inalagaan. At nang kinabukasan, dumukot siya sa 2 denaryo, ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan at sinabi, alagaan mo siya. At ang anumang magugol mong ikinay aking pagbabayaran sa iyo, pagbabalik ko. Ang bahay tuluyan ay sumisimbolo sa church. At ang katiwala ng bahay tuluyan ay sumisimbolo sa lingkod ng Panginoon na siya nag-aalaga na may pinapasok doon. At ang mabuting Samaritano ay nangungusap sa ating Panginoon. Kaya sabi ng mabuting Samaritano, naglabas siya ng 2 talento at 2 denaryo at sinabi, dugulin mo ito sa kanya at kung kapusin ka, abunuhan mo muna. Eh, mga pastor, ano po ang isang tula parating abuno kasi yun naman talaga ang utos Abunuhan mo muna at pagbabalik ko, pagbabayaran ko sa iyo. Yun ang sabi rito. Pansinin natin. Ang sinabi, sa aking pagbabalik ay aking pagbabayaran sa iyo ang iyong mga pugol. Ibig sabihin, siya o ang mabuting Samaritano na kumakatawan sa Panginoon, siya pa rin ang maglalabas kanya sa bahay tuluyan. Paglabas mo ng perfect. Kaya ang pagkilos ng Diyos ay nasa lumalabas. Pumasok ka rito, wala kang kwenta sa sanlibutan. Palaboy-laboy ka, batang lansangan, paglabas mo rito. Magpapastol ka sa isang bayan! Dadalhin mo ang isang bayan sa pangalan ng ating Panginoon! Yun ang huwag mong kalilimutan. Kaya ang tinitingnan ng Panginoon, hindi yung pumapasok, kung hindi yung lumalabas. Ito ang dapat natin maunawaan. Sumunod ka lang. Amen, sumunod ka lang. Walang pagkilos sa pumapasok. Dahil choice yan ng tao. Choices ng tao yan. Yung lumalabas, dyan nakikita yung pagkilos ng ating Panginoon. Amen? Sino makapagsasabi sa inyong ilang dito sa inyong lalabas? Magpapayunir sa ibang bansa. Amen? Sino makapagsabi sa inyo? Ang ilang dito sa inyo ay lalabas. Magtatayo ng gawain. Dadalhin ng tanay sa pangalan ng ating Panginoon. Sino sa inyo ilang dito ang lalabas at magdadala ng revival sa kanilang tahanan at sa kanilang barangay? Ang lumalabas ang tinitingnan ng Panginoon. Hindi yung dami ng pumapasok. Dahil sa lumalabas, doon nakikita ang pagkilos ng Diyos. Doon mo makikita kung sino yung naakinig ng titig ng Panginoon.
Taglay na niya yung kanyang buhay. Nang ipasok siya sa loob, ay isa siyang tatawid. Pero nang ilabas siya ng marinig ng tinig ng Panginoon, buhay na buhay si Lazaro. Kaya ang pagkilos ng Diyos nasa lumalabas. Kaya sabi ko nga, sabi nga ni Pastor Clark, ang ministry, hindi yan. Hindi yan. Hindi yun ang ministry. Sabi nga ni Pastor Clark, ang ministry sa labas. Ipahayag mo ang salita ng Diyos. Amen? Doon nakikita ang pagkilos ng Diyos. Hindi dito sa loob. Dahil ito'y hospital, hinuhukom dito ang lahat ng tao. Wala ditong perfect. Ang tinitingnan dito ng Panginoon ay yung mga lumalabas. Tulad sa hospital, ang tinitingnan doon yung lumalabas na hindi nakasakay sa ambulansya ng tao. Ang tinitingnan doon yung lumalabas. Na dating pagpasok ay nakaluwa ang bituka pero nung lumabas, maayos na uli ang kanyang katawan. Di ba? Yan ang gawain ng ating Panginoong Diyos. At ang isa, at sigurado sa paglabas ng lalaking ito sa bahay tuluyan, hindi na siya gaya ng dati. Ito ang dapat natin maunawaan. Pangatlo, dito ako magtatapos. Si Jesus, yes, interesado siya sa pagpasok mo. At lalo na sa resulta ng iyong paglabas. Hindi lang yung pagpasok mo, lalo na sa iyong paglabas. Jesus is intimidated by you entering, and especially in the result of your discharge. Kung wala kang papasukan, wala kang lalabasan. Kaya mahalaga pa rin yung pumapasok ka. Hindi mo mararanasan ang pastulan kung hindi ka papasok kay Jesus. Tandaan mo pa rin. Napakahalaga pa rin. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang sino mang pumapasok sa akin. Kaya mahalaga pa rin yung pumasok. Hindi maaaring hindi ka papasok dahil hindi ka nagsisimula ang blessing ng Panginoon sa pagpasok. Hindi mo maranasan ang pastulan kung hindi ka papasok kay Jesus. Ito ang patunay na maayos na buhay ay resulta ng pagpasok mo kay Jesus. May kinalaman dito ang pagpili mo kung ano ang papasukin mo. Yun nga yung pinangaral ni Pastor, ni Pastor Tulay. Yun, pinipangit tayo nyo ni Brother J.R. Ang Kristiyano yung pagpili. May kinalaman dito ang pagpili mo kung ano ang papasukin mo. Ang Panginoon ay nasa paglabas-pasok mo sa Kanya. Yun ang huwag mong kalilimutan. Ang Panginoon ay nasa paglabas-pasok mo sa Kanya. Magpatuloy ka lang. Huwag kang titigil. Hindi madali makita ang pastulan. Tandaan niyo yun. Gugugol ka ng panahon, oras, pananalapi. Magtitiis ka bago mo makita ang magandang resulta na gawa ng Panginoon. Sa aking pagtatapos, hinahanap ko sa Facebook wala na kasi yung Facebook na kasuri ko. Hinahanap yung picture niya. Kung makita niyo yung picture niya, unang pagpasok niya sa ministry, parang kalansay. Ang nakita mo, parang mga itas. Ang iitim, parang mga itas na kung nakita mo sa Atichona, yung kung makikita mo. Tawa-tawa nga sila kahit sila tawa ng tawa. Pag nakikita nila yung itsura nila yun. Alam nyo, aking parang yun nga, malabi-labi yun. Yung sinabi naman niya, ando siya sa church. Wala siya materhan. Alam mo kasi, hindi naman niya kasi nga sinabi sa akin bakit nandun siya sa church. Inaano siya na ibang relasyon ng original ng pamilya niya.
Kaya parang nagusto rin niya magsimilap sa kanyang sarili. Ginawa siya, yung filter, mahilig karate, yun ang ano niya, lumalaban sa mga torneo, mga competition, champion yun. Kaya may mga mapupunan yun, di naman ko ng ngipin yun, hirap ka lang pagtamayin yung ano, kaya basta ba dito lang pangamot. Ito nung nakakasin nila, nasipa yung dito, bigyan siya ng isang dinigig na nakaabot siya rito. Eh, sabi niya, kaya daw kasi gano'n, pinipersonal nung ano niya, kasi may gusto kay Sister Chona. Ayun, naging lang triangle nila yun, nagdaan sila sa arena, doon sila nagkakuan eh. Yung ganda yung love story mong nag-asawa na yun. Kaya, yun yung buhay niya. Pero pala-palabo siya, ano siya sa church. Andun, wala pang ano, kasiguraduhan yung buhay niya noon. Kakain na hindi. Kung sa totoo lang, kita ko may magkasama kami. Kakain siya o hindi. Tapos meron pa pala ko hindi mga Kristyano. Kasi nga, black metal na. Yung kalaban niya doon yung isa, si Dami. Sabi naman ni Dami, kahit sabihin mo sa akin, black filter ka, makukulam ako, santoso ka lang ng kakain, kisay ka. Totoo naman talaga makukulam yun. Naligtas sa Panginoon talaga yun. Talaga makukulam talaga yun. Kaya sabi na nung parang umiyak-iyak mo sa akin, pag natusok ka na sa kakain, pero sa'yo, kisay ka dyan. Kaya siya naman ano din siya, dala lang naman ang nagkalatang, manulong sa kanulungan ng yun eh. Kaya ganun pa ang buhay nila no. Ang dami nung pinasok, na trabaho, makasurvive na. Hindi siya umaasa eh. Kasi nga hindi legit yung kasal niya sa manyan, yung kanyang ina. Hindi legit. Pero masama na ano yun, yung pangbitig, nagsisikap siya. Pero hindi ko naman siya, sinupugpog siya. Kaya nang ayaw niya talaga lang. Gusto niya hanapin, gusto niya patunayan ng kanyang sarili dahil hanggang sa makakilala nga sa Panginoon. Pumasok sa ministry na hamon. Noong panahon namin, wala akong suporta. Wala kasi, hinahalagan nila kami. Kapit lang. Pastor, kaya niya. Nakapit ka sa balikat, hindi ka papayaan ng Diyos. Totoo, sa kabilang ang yung church nila doon, ang ilalim ay sapa. Yung mga inidoro, doon sa sapa. Totoo yun. Kung sila kumukuha na nakakain na yung tarangka. Mapipilitan sila. Kaya sabi na, kasama na yung dahil nga sa hirap nung wala suporta eh. May suporta yata 500. Nung panahon na yun, 500, ganun yung ganun yung hero, kaya sabi na, wala silang makakain, si Jimbo yung pangalan niya, na makatulong na description, wala silang makakain. Pinirito nila yung bayapaan bilaw na kinain nila na nagsuka yung mga anak niya. Ganun yung sistema ng ako sabihin na malimutan. Nabagyan niya sa pangaral lang. Iiyak-iyak pa siya nung pangaral niya. Pero yata, nagsalita siya sa unang yung ginawa niya, wala siyang sapatos. Nanghiram pa siya ng sapatos. Tapos yung hiniram ng sapatos, wala nang pagpili ng sapatos. Sira yung sapatos niya. Ay yung hiniram pa niya ng sapatos. Tumalat, ito siya. Nanghiram ng sapatos sa akin. Kaya kumalat, asama yung loob ng mag-asawa. Labi ng mag-asawa, hiniyak-iyak doon. Palain ko ako. Ganun talaga yun. Ano, pagpalain ko po ako. Kung anong tapos, meron din kabiguan. Marami sa din kabiguan, bumalik sa church. Tapos ginawa na, nag-devotion na lang siya. Sabi ko nga kayo, isis ko, hindi pinapala na yung Panginoon na lang nakakapagulitaw na yan. Dahil sa dami ng problema niya. Nag-business. O yun na, nakikita ko na sa Manila na pumatok sa mga pumunta dyan sa Rizal Cement. Dahil pinahiram siya ng dito niya ng 15,000. Pinakabit na ng kuryente. Ba, ang telepono. Ito, 2,000
500 yata. So natira, 12,000 na lang. So nag-tights pa siya doon, binawasan pa niya, di wala na sa 10,000. Tapos punta siya doon, may pag-usap siya. Yung nga lang, interpreter natin yun, number one interpreter natin yun. Mga siya sa English kasi mahilig na sa Sesame Street. Yung programa ng educational na program sa television, yung mga Sesame Street, yung sa Big Bird, yung, ano ba yung panahon natin ngayon, ano bang ano nun? Yung Apple. Opo, medyo. Apple. Ulit-ulit yung mga cartoon character. Nagbababad daw siya mula umaga pagising hanggang sa hapon. Kaya nag-influence sa English. Ganun ang buhay niya. Pero magaling nga siya sa ano tayo marunong siya may pag-usap sa tao. Hindi siya ng pagkakataon. Nagkukunwari pa daw siya na formal siya ng kabarong pa. Kaya nating pastor eh. Kasi siyempre alam kung may forma. Sabi ka mong ano nung results na yun, alam ko namang nagsisimula ka pala. Ano sabihin mo kami mga tao na sa taas hindi na tumitingala o hindi na tumulungo sa inyong mga maliliit na nagsisimula sa inyo. Hanggang kita, ilang track ba nga kailangan mo? Dalawang track, 10 wheeler, kasi dito. Ay, magkano maibigay mo sa akin? Ano? Sa 8,000 po. Napasandal daw sa upuan nyo lang eh. Hindi na naman ang kapital mo. Sige. Pero huwag ka masisira sa akin ha. Tuloy ang ating ano. Nagbayad. Jollibee na dyan na. Sa Ortegas na Jollibee doon. Malaking building doon na ano. May ng Jollibee doon. Siya nagsumpay ng materialis doon. Nagbayad agad. Takbo siya na. Bigay na agad. Good. Galing ka bata. Pinapili lang siya ng Panginoon. Anong gusto mo? Pero mas gusto pa rin ng Diyos. Nandula siya. Ang dami ng mga achievement. Bumalik sa San Gusto. Yun ang napaklaran. Nag-please siya maglabas-pasok sa Panginoon. Ngayon nakita na ngayon pastor na. Hindi mo ka nakikita yung pastor na. Magpatuloy ka mo maglabas-pasok. Mahirap. Marami kang titiisin. Hindi madali makita ang pastulan. Gugugol ka nga ng panahon, oras, pananalapi, magtitiis ka bago mo makita ang magandang resulta ng gawa ng Panginoon. Pero kung hindi ka titigil, sabihin ko sa inyo, makikita mo, lalabas ka, hindi sa kabiguan. Kung magtitiis ka sa Panginoon, maglalabas-pasok ka sa Panginoon, isang araw paglabas mo, makikita mo ang napakagandang pastulan ng ating Panginoon. Yung sabi niya, siya ang malalaking bansa ang iniikot na international pastor natin siya. Nakapunta sila sa Las Vegas. Nakapunta sila sa ating Mother Church sa Prescott, Arizona. Kita pa niya Pastor Roy Mamicho bago mamatay. Pa siya doon, nakapag-ano siya. Sa Hong Kong, Abu Dhabi, sa Saudi. Ako nakapunta ako ng Saudi pero nagtrabaho ako. Pero siya naikot niya lahat yun. Nagulat yung alam na nung pumasok siya sa ano, nag-negosyo siya, sabi nung kapatid niya nasa ibang bansa. Yan ang pinakamagandang sinabi ko sa iyo, Biko. Yan ang pinakamagandang sinabi ko sa iyo. Yan ang iwanan niya yung business niya. Sabi nung kanya, may tulo ka talaga yung Biko. Nasa kama ka na lumipat ka pa sa balik. Ano tinuro sa iyo ng pension na yan? Oo, talaga hindi ko siya. Ano tinuro sa iyo niyan? Walang pananamang fellowship ninyo sa buhay ninyo. Pero namulat sila. Ngayon, nakita nila bumulaga sa kanila si Rico. Pastor Rico, tumalo sa kanila. Anong ginagawa ito? Speaker ako doon sa church namin, sa church dyan sa kanila. Namulat sila pa. Ano na ba ang kapatid ko? Nag-iikot na sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sabihin dahil nag-iis siya, naglabas-pasok siya, at isang araw lumabas siya sa isang napakaganda
at napakapayapang pastulan. Yun ang huwag niyong nakikita. Yun ang pangako ng Diyos at yun ang sabi ng ating Panginoon, maglalabas pasok ka na makakakita ka ng pastulan at ang namumuna doon at ang nanangalaga doon ay ang ating Panginoon. Yun ang sabi ng ating Panginoon Diyos. Iupo natin ang ating mga ulo. Nangusap ako sa isang simple payak na pangungusap na praise God. Mahalaga pa rin ang pagpasok mo sa ating Panginoon dahil kung wala kang papasukin, wala kang lalabasan. Amen. Pero tandaan pa rin natin, amen, dapat makita sa atin ang resulta, ang ating paglabas, ang development. Amen. Dahil doon sa ating paglabas, doon nakikita ang pagkilos ng ating Panginoon Diyos. Amen. Praise God. Tayo na kami tumayo. Kawitan natin ang ating Panginoon Diyos sa Panginoong Jesus. Amen. Ako magtitiwala. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord Jesus.